Magandang araw po muli mga kababayan, Kuya Mamo po at muli po tayong nagbabalik dito po sa ating YouTube channel at maging sa ating pong Facebook page at upang muli nating talakayin mga kababayan, ito pong mga bahagi lamang po ng mga kaganapan. Hinggil po ito dito mga kababayan sa mga anomalya dito po sa flood control sapagkat ito po ngayon mga kababayan yung napapanahong issue dito po sa ating lipunan, kaya naman po ay makibahagi po tayo at makisawsaw po tayo mga kababayan sa usaping ito. At bago po tayo tumulak mga kababayan sa ating talakayan ay binabati ko muna po ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao at ang ating mga kababayan na rin sa bayong dagat. Magandang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa maayos tayong kalagayan sa mga oras nito. Bagamat ngayong araw po ay maulan dito po sa Kabikulan. Well, tuloy-tuloy na po tayo mga kababayan sa ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngayon po ay unang araw po ng Setyembre, taong kasalukuyan. At napakainit pa rin po mga kababayan sa mga panahon ito. Yung issue dito po sa flood control at ito nga po kahapon lamang ay mayroon na po tayong natanggap na impormasyon na ito pong kalihim ng DPWH mga kababayan ay nag-resign na po sa kanyang tungkulin dito po sa pagiging kalihim ng DPWH at ipinalit mga kababayan ito pong si Vince Dizon yung secretary po ito ng DOTC kung hindi ako nagkakamali at ngayon po ay ito po yung pinalit dito po kay dating kalihim bunuan ng DPWH. So gaya po mga kababayan ang inaasahan po natin na maaaring ang pumalit po dito kay Secretary Bunuan ay ito pong si General Torre. Ngunit taliwas po mga kababayan doon po sa ating sa pantaha at ito po yung makakatulong mga kababayan ng ating pamahalaang Marcos. Ito pong si Secretary Vince Dizon sa pagsugpo ng mga anomalya dito po sa talamak na korupsyon dito po sa flood control project. At kaugnay mga kababayan sa usaping ito, ang ating Pangulong Marcos ay nagtatag ng independent commission to investigate the flood control project anomalies dito po sa ating bansa. At dito natin maaaring sabihin na ito pong si General Torre ang maaaring humawak sa komisyon na ito. Sa komisyong itinatag mga kababayan ng ating Pangulo ay talagang malaking bagay po ito upang tuluyan na pong masugpo ang nakawana dito po sa ating bansa. Lalo pat higit mga kababayan kung ang hahawak nito ay isang tulad po ni General Torre at natitiyak natin mga kababayan na talagang ito pong programang ito ng ating Pangulo ay mayroon pong mahihita o kaya naman talagang magiging successful ito sapagkat alam naman po natin mga kababayan na ito pong si General Torre ay wala po itong sinasanto. At sa kasalukuyan mga kababayan, ito pong si General Torre ay nasa bakasyon pa po at isang buwan po yung kanyang leave of absent at maaaring madaliin ito ng ating Pangulo upang pag-usapan na po itong komisyong ito na maaaring sa kanya po ito ibibigay. So, gaano ba katalamak mga kababayan yung anomalya dito po sa ating bansa? Bakit ito pong ating Pangulo ay nagtatagpa ng komisyong ito
na simulat sa pulpa mga kababayan ay wala po tayong naririnig. Ngayon lamang po ito itinatag ng Pangulong Marcos. So, dito po mga kababayan, ito pong panahong ito, dito po sa administrasyon ni PBBM, ay talagang talamak na po mga kababayan yung korupsyon. Dahil maging yung mga nakaraang pang mga administrasyon, talagang hindi po ito nawala. Ngayon pong 3 taon na lamang po ang nalalabi sa panunungkulan ng ating Pangulo, ay ito na po yung kanyang ipinangako, yung sugpuin, yung talamak na nakawan dito po sa gobyerno. So ang tanong dito mga kababayan, sino po ba ang mga taong ito na maaaring sangkot dito po sa mga maanumalyang proyektong ito o malawak na nakawang ito dito po sa gobyernong ito? At sa kabila nga po mga kababayan na paghihirap ng ating mga kababayang Pilipino dito po sa ating bansa, ay talagang nagagawa pang nakawan ng mga buwetring ito ang ating bansa. Hindi man lang nila inisip kung ano po ang magiging kaganapan kapag ito pong kanilang mga proyekto sa flood control project ay kanila pong nanakawin pa. At hindi naman po lingid sa ating mga kababayan noong mga nakaraang araw ay talagang pinerwisyo ng baha yung iba't ibang dako ng ating bansa dahil ito mga kababayan sa mga kapabayaan o kalukuhan ng mga taong sangkot sa anumalyang ito. Wala pong iba dito mga kababayan yung pinatutungkulan ng ating Pangulo ay ito pong mga sangkot na nariyan po sa Senado at nariyan po sa Kongreso. Sapagkat hindi po makakakuha mga kababayan ng pondong malaki ang kontratista kung wala pong proponent na galing po sa ating pamahalaan. So, ito po mga kababayan yung target ng ating Pangulo. Alamin kung sino po talaga ang responsable sa malawakang anomalya dito po sa naturang proyektong ito. At sundan natin mga kababayan sa mga susunod na araw at ito po ay talagang sisimulan na At wag po tayong mainip sapagkat talagang ang Pangulo ay seryoso sa bagay na ito. At kapag ito pong si Gerald Torre ay nag-resume na po dito po sa kanyang obligasyon o kaya naman yung bago niyang posisyon na ibibigay ni Pangulong Marcos, ay aantabayan natin mga kababayan yung madugong bakbakan dito po sa pagsugpo ng anomalya dito po sa gobyernong ito ng Pangulong Marcos. So pansamantala muna mga kababayan yung ibibigay nating impormasyon dito po sa ating mga kababayan ay ito pong tungkol po sa pagpalit ng liderato ng kalihim ng DPWH at ito pong komisyong itinatag ng ating Pangulo na maaari pong ito na po mga kababayan yung ating hinihintay na posisyong ibibigay dito po kay General Torre. So sa mga susunod na araw mga kababayan, abangan natin po kung ano po itong magiging kaganapan kapag tinanggap na po ni Gerald Torre yung posisyong tulad nito. So pansamantala muna mga kababayan, ito po muna ang inyong lingkod, si Kuya Mamo. At babalik tayo sa mga susunod na oras upang muli nating talakayin yung mga isyong napapanahon na nagaganap dito po kasalukuyan sa ating bansa. Paalam at God bless po sa ating lahat.